bansa nitong Hulyo sa 2.38 million. Ayon sa PSA, karamihan sa mga naitalang unemployed ay mga bagong graduate ng senior high at kolehiyo na hindi pa nakakahanap ng trabaho. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Nagbalik kolehiyo ang 21-year-old na si Rhea matapos ang pagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food chain. Bilang senior high graduate, pahirapan niya ang paghahanap ng trabahong may malaking pasahod. Mas iba pa rin kasi talaga pag ka ng college, nakapag-aaral, graduate, o kaya kahit second year college, yun, mas okay yung tatanggap nila. Sa pinakabagong labor force report ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Hulyo, tumaas sa 2.38 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, katumbas ng 4.7% unemployment rate kumpara sa 1.62 milyon noong Hunyo. Itinuturong dahilan ng PSA ang hindi pag-absorb ng workforce sa bagong graduates ng senior high school at maging sa kolehiyo. May nakita tayo na ang karamihan na nag-contribute, yung nagdagdag doon sa numbers natin sa unemployment ay yun nga galing sa 15 to 24. So ang usual na reading is that pumasok sila sa labor market at of course hindi na-absorb. Kabilang sa top industries na nabawasan ng workforce ay wholesale and retail trade, manufacturing, accommodation and food service at iba pa. Pero tiwalang PSA na darami ulit ang magbubukas ng mga trabaho ngayong papasok na holiday season. Magbabounce back naman yon usually pag pumapasok na yung bare months at nakikita natin yan in the past years. Sa napipintong pagkawala ng trabaho ng Pinoy Pogo workers sa ating bansa matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagban-dito, sinabi naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa pagdinig ng Senado sa budget nito kahapon na tapos na ang kanilang profiling sa 30,000 na mga apektadong manggagawa. Meron na po kaming ugnayan sa mga IGLs at ang layunin po ma-profile po yung mga manggagawa nila. May handa po namin yung klase ng assistance na pwedeng maipagkaloob ng Department of Labor and Employment. Ayon sa PSA, hindi pa makita sa ngayon kung apektado na ng Pogo ban ang trabaho sa gambling and entertainment sector. Pero plano ng Labor Department na mag-alok ng upskilling sa mga posibleng maapektuhan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.